me nearer. God bless, Brother T. Draw me once again. Draw me nearer, Lord Jesus. Draw me nearer, nearer, blessed. Yes, Lord. Ilapit mo kami, O Diyos, sa iyong presensya. Nais namin pumaroon, O Diyos, sa iyong presensya sa gabing ito. Draw us nearer, Lord. Nearer, blessed Lord, to your precious name. Amen and amen and amen. Purihin ang ating Panginoon. Yan na ba ang ating nais, mga kapatid? To draw near to God. Ang sabi sa kanyang mga salita, He will draw near to us. Kung tayo lalapit sa ating Panginoon, siya rin na may lalapit sa atin. At sa gabing ito, lumapit tayo sa ating Panginoon. At meron siyang hinanda ng mga salita, mga pangungusap sa gabing ito na magbibigay sa atin ng kalakasan, magbibigay sa atin ng increase sa pananampalataya. Yumuko tayo at manalangin. Dakila namin Diyos, mahabagin namin Ama sa langit. Lumalapit kami sa iyo sa gabing ito. Humihingi ng habag at awa sa iyo. O Diyos, nakikita mo aming mga buhay. Alam mo lahat sa amin. Ikaw ang Diyos na sovereign. Ikaw ang Diyos na walang makakakontra sa iyong mga plano, sa iyong kalooban, O Diyos. At narito kami, mga tao, mga nilalanglang nilikha mo sa iyong hininga, O Diyos. O Diyos, lumalapit kami sa iyo, nagpapakumbaba. Wala kami may pagmamalaki sa gabing ito. Ang aming mga katalinuhan, ang aming mga lakas, ang aming mga sarili ay hindi namin may kukumpara sa kadakilaan mo, O Diyos, sa aming mga buhay. Kaya sa gabing ito, nagpapakumbaba kami, lumalapit sa iyo. Humihingi ng abag at awa sapagkat ikaw lamang, O Diyos, ang siyang source ng mercy and grace. Sa gabing ito, Lord, as we draw near to your word, bayaan, Lord, linisin mo aming mga puso. Padalisayan mo kami ay makatayo ng karapat-dapat sa iyong harapan. At, O Diyos, maraming salamat sa pamagitan ng iyong dugo ay kami ginawa mong karapat-dapat. Salamat, O Diyos, sa iyong biyaya na kami nakatayo dito. Sa kabila man na maraming mga pangyayari sa mga buhay, malungkot, masaya, O Diyos, natili kang tapat, natili kang Diyos na hindi nagbabago, at mauwi lamang sa iyo ang papuri at pagdakila at pasalamat. O Diyos, sa gabing ito, umaasa kami sa iyo sa pagbubukas ng iyong mga salita. Wala po akong magawa, O Diyos. Ikaw lamang magbukas ng iyong mga salita. Ikaw ang makita, ikaw ang marinig, anong mga bagay, intellectual ng tao, emotion ng tao, Lord, ito'y nilaalay ko sa iyong paanan at ikaw lamang siyang mangusap, O Diyos. Ikaw lamang siyang makita, ikaw lamang siyang marinig. Bayan sa aming kalagitnaan, mag-enjoy kami sa iyong presensya, mag-enjoy kami sa iyong mga salita. As we go to your word, Lord, may you bless us. May you send the Spirit that will open our hearts, open our minds, Lord, so that we may be able to understand your will sa aming kalagitnaan. Bless mo, Diyos, young and old, ang bawat isa na nandito, Ama, na ikinig through live stream. Everyone, Lord, na nandito to enjoy your presence, Lord. At ikaw lamang siya masaulian, bayan hanggang sa pagkatapos, Lord, gabayan mo kami with your word. Sapagkat ang iyong mga salita, ang siyang lampara sa aming mga paanan. Kaya ang aming dalangin sa gabing ito, gabayan mo kami, O Diyos, sa bawat pagbubukas ng mga salita. Papuri, pagdakila, pasalamat ay mauwi lamang sa iyo, Diyos, sa tangi at dalapangalan ng Panginoong Kristo, Jesus. Amen and amen. Mario, balik palapakan ng ating Panginoon, mga kapatid. Purihin po ang ating Panginoon at without further ado ay magbukas po tayo ng ating banal na kasulatan. So medyo mahaba po ang ating babasahin. Please bear with me po sa Daniel chapter 3. I want to read verse 14 up to 26 para mamaya ay summarize naman natin, and also later on 1 Peter chapter 1 verse 6 and 7. Okay. So sa Daniel chapter 3 muna, verse 14. Ang sabi po dito, babasahin ko po sa ESV.
Nebuchadnezzar answered and said to them, "Is it true, O Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my gods or worship the golden image that I have set up? Now, if you are ready, when you hear the sound of the horn, pipe, lyre, trigon, harp, bagpipe, and every kind of music, to fall down and worship the image that I have made, well and good. But if you do not worship, you shall immediately be cast into the burning fiery furnace. And who is the God who will deliver you out of my hands?" Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, "O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. If this be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of your hand, O king. But if not, be it known to you, O king, that we will not serve your gods or worship the golden image that you have set up." Then Nebuchadnezzar was filled with fury, and the expression of his face was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. He ordered the furnace heated 7 times more than it was usually heated. And he ordered some of the mighty men of his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego, and to cast them into the burning fiery furnace. Then these men were bound in their cloaks, their tunics, their hats, and their other garments, and they were thrown into the burning fiery furnace. Because the king's order was urgent, and the furnace overheated, the flame of the fire killed those men who took up Shadrach, Meshach, and Abednego. And these 3 men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell bound into the burning fiery furnace. Then King Nebuchadnezzar was astonished and rose up in haste. He declared to his counselors, "Did we not cast 3 men bound into the fire?" They answered and said to the king, "True, O king." He answered and said, "But I see 4 men unbound, walking in the midst of the fire, and they are not hurt, and the appearance of the 4th is like a son of God." Then Nebuchadnezzar came near to the door of the burning fiery furnace. He declared, "Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God, come out and come here." Then Shadrach, Meshach, Abednego came out from the fire. 1 Peter chapter 1, nais ko na po itong dagdag para po sa ating pag-uusapan. Sa verse 6, ito po ang sabi, "In this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ." Can you say amen to the words of God? Amen. Makakaupo na po tayo sa gabing ito. Salamat sa mga salita ng Diyos at gabayan tayo ng ating Panginoon sa mga salitang ito na ating binasa sa gabing ito. Bago po tayo magsimula ay nais kong bumati ng isang magandang gabi sa bawat isa. Salamat po sa ating Panginoon na nagbibigay ng kalakasan sa atin. Nakatayo tayo ngayon dahil sa biyaya ng ating Panginoon at narito tayo dahil sa kanyang pag-ibig sa ating mga buhay. Amen po ba mga kapatid? Salamat sa biyaya ng ating Panginoon na pinagkakalob niya sa atin freely at tunay nga hindi tayo makakatayo sa panahong ito. Even sa loob ng church, hindi tayo makakatayo kung wala ang biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. So let's pray continually for one another. Patuloy na sumagana ang biyaya ng Diyos sa bawat isa. Pag-pray natin ang, I think si Brother Siling ata ay, I'm not really update sa kung anong mga balita kay Brother Siling, pero let's pray for him. Ang recovery, ang healing ay pagkaloob ng Diyos sa kanya. At kung anong mga plano, possible surgery or possible kung anong mga bagay ay pagkatiwala natin sa ating Panginoon sa gabing ito. At sa bawat isa na nakakaranas ng mga pangailangan, kagalingan, we have heard ilang mga testimonies, ang ating kapatid Sister Leia, may mga concerns na sa kagalingan, kalakasan, sa trabaho, ating kapatid Brother Mark. So, let's pray for them. Let's pray for one another mga kapatid. Lahat tayo ay may mga pahikibaka na dinadanas one with another. Okay? Hindi tayo makakapagmalaki na masabi nating mas
malaki yung pinagdadaanan ko, mas malaki pinagdadaanan niya, mas mabigat si ganito, mas mabigat si ganyan. Lahat tayo may mga kanya-kanyang pinagdadaanan ayon sa sukat na pinagkaloob ng Diyos sa atin. And that is why, ang mainam na dapat gawin, instead na magkumparahan ng sukat ng mga pinagdadaanan, let's pray for one another. Tayo ay magkaroon ng concern, ng cares about isa. Lord, kahit na yung mga nagpapasimula sa gawain, kung titignan as a matured or as an elder na attend this church, kung titignan mo parang simple, pero wag nating isipin gano'n, ano? So yung mga pinagdadaanan ng mga nagpapasimula pa lamang sa gawain, para sa kanya, mahirap yan, marahil. Ito ay struggle din. Let's pray for one another, mga kapatid. At tayo ay kakululugdan ng ating Panginoon kung ang pag-ibig, ang support, ang care para sa bawat isa ay sumagana sa ating kalagitnaan. Okay? Sa gabing ito, whether big or small, ano mga concerns or cares, whether isang young people dito ay mananalangin sa pag-iingat sa kanya sa papuntang school, or isang elder adult dito ay mananalangin para sa kaligtasan ng mahal niya sa buhay. Any prayer, naniniwala akong kayang pagkalooban ng Diyos sa gabing ito. Big or small, ano mga bagay na ating daladala sa gabing ito ay pagkakalooban ng kaya niyang pagkalooban ng ating Panginoon. Okay? So let's have faith. Isulat natin ating mga prayer requests mamaya bago tayo magtapos, ay babasahin ng ating MC and we will pray one with another. Okay, so sa gabing ito ay ayoko pong mangusap ng mahaba. Gusto kong mangusap lang ng simple mga bagay na kinuha natin sa mga verses na binasa natin kanina. Gusto kong pamagata ng ating pag-uusapan sa gabing ito na refined faith. Isang simpleng bagay lang na gusto kong pag-usapan natin sa gabing ito at I pray na makatulong sa bawat isa sa atin. So let's talk about refined faith. So lahat tayo may pananampalataya, di ba? Sino may pananampalataya dito sa gabing ito? Okay? Ang pananampalatayang yan ay pinagkaloob ng Diyos sapagkat ito'y galing sa Diyos. Hindi ito resulta ng mga bagay na natutunan natin sa lupa. Okay. Speaking of which, di ba, yung I think schedule bukas or nga mamaya yung papacy na election, di ba? So yung baka may mag-abang dyan na 2 a.m. Mag-aabang ng eleksyon kung si Tagle ba o kung sino pa man. So, yun ay nakamit nila out of their own education. Basa-basa ako, very interesting kasi yung nakuha lang yung aking attention dun sa parang conclave nila. Very interesting yung progression ng isang Catholic priest. Kinakailangan niya muna mag-aral ng ganito, matapos yung ganito para maging bishop, then a cardinal, then para maging candidate sa pagka-papa. So, para talaga siyang, kung titignan ko, para siyang corporate at trabaho. Kinakailangan matapos kang ganito para mapunta sa ganitong position, and then may magawa kang ganito, may ma-accomplish kang ganito para maging candidate ka sa tinatawag nilang papabile or sa mga candidate na papacy. Yun ay nakuha nila out of their own education, out of their own hard work, yung positions na kanilang nakamtan. Pero ang pananampalataya, mga kapatid, ay pinagkaloob sa bawat isa sa atin, freely given. Hindi ito sa ganang ating mga pagsumikap, hindi dahil may tinapos tayo, hindi dahil tayo ay mabuting tao, ang pananampalataya ay pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Do you believe that, mga kapatid? Dahil ito hindi nanggaling sa ating mga sarili, ito yung nagmula sa Diyos, na siyang author, diba? Siya ang may akda at ang magtatapos ng ating pananampalataya. So, with Jesus, the author and the finisher of our faith, pinagkalooban tayo ng pananampalataya. Lahat tayo may pananampalataya at katulad ng ating binasa sa 1 Peter, sometimes this faith, kung necessary, kung kinakailangan, ay dumadaan sa mga various trials, sa mga samot-saring mga pagsubok, samot-saring mga testing. Para anong purpose dun sa verse 7? Para ang genuineness ng pananampalatayang ito na sabi doon ni Peter, mas mainam pa or mas valuable pa, mas mahalaga pa kaysa sa mga ginto, kaysa sa mga kayamanan, pagka ito'y sinubok sa apoy or sa mga pagsubok or sa mga testings and trials, ito'y makasumpong ng kaluwalhatian, hindi sa tao, kundi kaluwalhatian sa Diyos.
Sa madaling salita, kung meron kang pananampalataya, may mga testing na mangyayari. May mga pagsubok na darating. At itong testing na ito, ang magre-resulta dyan ay kaluwalhatian sa Diyos. Hindi dahil, na-accomplish mo, brother, ang galing-galing mo talaga, brother. Ikaw ay matured sa pananampalataya. Ikaw ay matured sa paglilingkod sa Diyos. Nalagpasan mo itong problema ito, itong trial na ito. No, hindi ganun ang pananampalataya. Kapag ikaw ay nakaalpas sa testing ng apoy, ang kaluwalhatian ay nasasauli sa Diyos. Purihin ang Diyos dahil sa ating mga sarili natin kaya, ang Diyos lang makakagawa ng mga bagay na ito. So that's our confession, diba? That's our faith. Mauuwi sa Diyos ang kaluwalhatian, yung pananampalataya natin, kinakailangan i-test siya through trials, various trials, para maging, ginamit ko yung word na refined. Mas maging pino pa, mas maging lumabas pa yung genuineness, yung ginamit sa ESV, yung genuineness ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng pag-test sa apoy, lumalabas ang genuineness ng pananampalataya. Okay? So, gusto ko munang puntahan natin, balikan natin yung binasa nating storya, no? Doon sa Daniel chapter 3. Familiar tayo sa storya niyan, binasa lang natin to give a reminder or counting refresher lang sa atin. Familiar tayo sa storya, since Sunday school, karamihan sa atin, Shadrach, Meshach, Abednego. Ito yung mga Babylonian names nila. Sila yung mga Hudyo kasama ni Daniel. Sila ay dinala sa Babylon para parte ng mga exiled na mga people of God. At nandun sila sa Babylon dahil sila ay mga matalino, mga scholar, mga filled with wisdom na mga bata. At sa madaling salita, alam natin yung story, diba? Kung mabasahin nyo yung Daniel, napili sila dahil sila ay mga malulusog. Diba? Meron testing doon na nangyari. Kumain sila ng mga maayos sa pagkain, yung mga kasama nilang candidate, hindi mga lugo-lugo, pero sila ay nanatiling malusog. At sila ay sa madaling sabi, after many years, na ilagay sa mga positions. Si Daniel, nag-interpret siya ng dream ni King Nebuchadnezzar. At dahil doon, pinagkalooban si Daniel ng opportunity na mag-lead sa isang probinsya sa Babylon. At dahil kaibigan niya itong si Shadrach, Meshach, Abednego, sabi niya sa hari, ilagay mo rin sila. Ilagay mo rin sila doon sa mga positions. Parang may kumbaga sa termino, nepotism. Ito, mga kaibigan ko to. Iyan mo rin sila. Magaling yan. At ganoon na nga nangyari. At lumipas yung mga araw, si King Nebuchadnezzar ay nagpatayo ng golden statue, isang larawan na napakalaki sa gitna ng isang probinsya. At ang kanyang decree ay, at that time na tumunog itong mga binasa natin kanina, itong mga instruments na ito, lahat ay luluhod. Whatever you are doing, whatever you are serving, hindi yan importante. Ang importante, luluhod kayo dito. At ganyan kanyang decree, ginawa ng bayan, ginawa ng province, dahil ito yung Babylonians ay mga nagasamba ng Diyos-Diyosan, wala silang pakialam kung sino luluhudan nila. Ang ilang scholars ay nagsasabi, si Daniel daw yun, larawan ni Daniel, yung golden statue. Ang ilan ay nagsasabi, mga larawan ng Diyos-Diyosan. So, whatsoever man ay tinayo ni King Nebuchadnezzar, ang gusto niya sambahin itong larawan na ito. At dahil sila Shadrach, Meshach, Abednego ay mga Hudyo, of course, kumikilala sila sa isang Diyos. At hindi sila luluhod sa anumang mga ang larawan. Dahil yun ay kautusan mula pa sa panahon ni Moses. Pero dahil nalagay sila sa mga positions, mabasahin nyo doon yung upper verses nung chapter natin binasa, chapter 3, nalagay sila sa mga upper positions, may mga Chaldeans na medyo nainggit, sinumbong sila. May malicious intent na sinumbong sa hari. Hari, alam mo ba itong tatlong to, hindi lumuluhod, hindi gumagawa sa kalooban mo. Ikaw great and mighty king. Tapos itong mga tatlong to, hindi sumusunod sa kalooban mo. Well, parang pinapabang. Ikaw hari, susunod kami dapat lahat susunod sa kalooban mo, pero itong tatlong to, ayaw sumunod.
At dahil doon, nagalit si King Nebuchadnezzar. Nagkaroon ng confrontation. Totoo ba? At nabasa natin doon sa verse 16, kinonfirm ni Nebuchadnezzar, kung totoo ba na hindi niyo ginawa itong bagay na ito, sinaway niyo ang aking utos. At ang sagot nila Shadrach, nila Meshach, at ni Abednego sa verse 16, King Nebuchadnezzar, hindi natin kinakailangan pag-usapan ito. Para bang, alam mo na dapat ito eh. Dahil kami mga Hudyo, kami ay kumikilala sa isang Diyos. Sabi sa verse 17, if this be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of your hand, O King. Naniniwala kami sa isang Diyos, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Kung kinakailangan mo kami itapon sa hurno, ang sabi ng kanilang pananampalataya, na ano, kami ay, ang aming Diyos na siyang aming pinaglilingkuran ay kaya niyang magligtas. Kaya kami iligtas mula sa hurnong ito. Yay! What a great faith. Kaya kami ligtas mula sa hurnong ito at kaya kami ligtas mula sa iyong kamay, O Hari. Di ba napakagandang pananampalataya, mga kapatid? At dapat natin sa biyaya ng Diyos, sikapin na magkaroon ng ganyan pananampalataya. Diba? Lord, alam namin na kaya mo kami ligtas. Alam namin na ililigtas mo kami. Okay? Na kahit na sa kabila man na nakakatakot na hurnong ito, ay meron kaming pananampalataya na ang Diyos ay kaya kaming iligtas. Last Thursday po ay nagdaos kami ng anniversary. By the way, I want again to say thank you po sa inyo, sa inyong prayers. Unang-una sa Diyos, pangalawa po sa inyong mga kapatid, sa suporta, prayers, and whatever help na nagawa po ninyo, whether pagluluto, technical, even may mga ilang nanay pa na naghugas para, ang sabi dun sa sabi ng isang sister, para na raw, dahil maayos daw yung damit namin sa anniversary, sila na lang daw maghuhugas. Na-appreciate ko po on behalf po ng youth ministry. Maraming pong salamat. At nung last anniversary po, it was a success by God's grace. At salamat sa biyaya ng Diyos na gumawa at kumilos from the morning. Ginamit ang youth leader po ng Bulacan hanggang sa hapon si Pastor Joe para mangusap sa mga kabataan. So lahat po ay pinagpala, mga kapatid. At yung tema po namin last Thursday ay Press On. At isa sa mga pangaral na daanan na kahit na anong mga pressures sa buhay, kahit na tila ba maraming mga pipigil sa iyo, dahil kaya nga sinabi ni Pablo na press on dahil may mga pipigil talaga sa iyong paglilingkod, sa iyong paglakad. Hindi ito smooth sailing, hindi ito katulad ng isang escalator na dire-diretso lang, na kinakailangan mo lang tumayo, aabante ka na sa next floor. Ang buhay Kristiyano ay kinakailangan mag-press on dahil ito ay merong pressures. May mga kukontra sa'yo, may mga pipigil sa'yo. At dito sa panahon ng, sa tagpong ito, kila Shadrach, Meshach, Abednego, it seems like there is a pressure to give up, to surrender. Pero sabi nila, hindi kami, kahit na kami ay, sabi doon, naniniwala kami at sumasampalataya na ang aming Diyos sa pinaglilingkuran ay kaya kaming iligtas. Kahit na nandyan, very clear, very apparent yung pressure sa kanilang harapan. Yung hadlang. Pero sabi nila, alam namin ang Diyos namin ay kaya magligtas. Katulad din ng mga pinag-uusapan natin last time, di ba? Last Sunday, I think, na ang Diyos ang siyang ating advocate, siyang ating kasama, hindi tayo pabayaan ng Diyos, hindi tayo iiwan ng Diyos. Another account on the Bible says, I will never leave you comfortless, sabi ng ating Panginoon. Siya mismo ay paparoon sa iyo. Kaya sa madaling salita, kahit na nasa mga panahon ng pagsubok, meron tayong mapapanghawakang pananampalataya. Inawil natin, di ba kanina? Standing on the promises, leaning on everlasting arms. What does that say? Ibig sabihin noon, mga kapatid, tayo lamang ay magtiwala sa Diyos na merong magagawa. So what He says, He will do. Do you believe that, mga kapatid? Kasama natin ang Diyos,
You see, nakikita nyo ba ang pananampalataya ng mga taong ito, ng mga 3 Hebrew brothers na ito? Ganun na lamang katindi ang kanilang pananampalataya. Alam namin ang Diyos ay kaya kami ligtas on this burning, fiery furnace. At sa gabing ito, sino may ganong pananampalataya? Na ang Diyos kaya kayong pagalingin sa inyong mga karamdaman. Kaya kayong provide ng trabaho. No? Do you believe that, mga kapatid? Naniniwala ba kayo na pagkakalooban kayo ng Diyos ng work? Naniniwala ba kayo na pagkakalooban kayo ng Diyos ng healing? Ng provision? Naniniwala ba kayo na ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang kaligtasan ng inyong mga mahal sa buhay? Do you believe that? Meron pa ba tayong pananampalataya na ganyan sa gabing ito? Mahalaga yan dahil ang hahanapin ng ating Panginoon ay ang pananampalataya sa kanyang pagbabalik. Okay. So, at alam natin, fast forward sa storya, sa verse 25 ng Daniel chapter 3, kakaiba ang nangyari. Pagkahagis ng mga gwardya na elite guards ni Nebuchadnezzar, pagkahagis kina Shadrach, Meshach, Abednego, sa sobrang init ng apoy, namatay yung mga elite guards ni Nebuchadnezzar. Pero sa Nebuchadnezzar, pagkamulat niya, kakaiba ang kanya nakita. Nakita niya si Shadrach, si Meshach, Abednego, at meron pang isa. Merong isa. Nang sabi doon, and the appearance of the fourth is like a son of God. Parang galing sa langit. Ang na-witness ni Nebuchadnezzar, kakaiba. Kakaiba, hindi lang to basta tao. No? Hindi niya na-witness sa parang may another person. There is something different about the fourth man na nasa loob. At nung kanyang describe ito, it's like the Son of God. At naniniwala tayo, katulad ng sabi sa mga sulatan, ulitin ko, sabi ng ating Panginoong Kristo Jesus, I will never leave you comfortless. Nagmanifest ang Diyos sa kanilang kalagitnaan. At hindi lamang basta may fourth man na kasama. Sabi doon, sila ay unbound. Lahat ng mga lubid na tinali sa kanila, nasunog. Maganda nga yung pagkakasabi doon sa verse 27. Yung apoy, sabi doon sa verse 27, and the satraps, and the prefects, the governors, and the king's counselor gathered together and saw that the fire had not any power over the bodies of those men. Wow! Yung apoy ay walang kapangyarihan doon sa mga taong ito. Isn't that a great miracle, great work na gawa ng Diyos sa kanilang mga buhay? Imagine niyo yung apoy. Lahat ay kayang tupukin ng apoy. Usong-usong sunog ngayon. Pero itong pangyayaring ito, 7 times na ininit na hurno, yung apoy ay walang kapangyarihan. Yung walang kapangyarihan sa mga 3 Hebrew brothers na ito. Yan din ba ang gusto niyo maranasan, mga kapatid? Ang buhay niyo ay parang walang apoy. Walang pagsubok na makakahigit sa inyo. Sapagkat sabi sa mga sulatan, tayo tinawag na higit pa sa pagtagumpay. Ba? Walang kapangyarihan yung apoy sa kanila. Yung mga naglagay sa kanila sa apoy, hindi sila directly nakapunta dun sa hurno, namatay sila. Pero yung mga nandun sa mismo sa loob, they are free, they are unharmed, nakakatayo sila, at meron pa silang kasama doon. That is, sabi doon, that is like a son of God. Hindi to ordinaryong tao, hindi to ordinaryong nilalang, hindi to basta-bastang alipin na kasama nila. Or yung mga naghagi sa kanila, hindi yun. It's a manifestation that God is with them. Kasama nila ang Diyos at that moment. At sabi ni Nebuchadnezzar, sige, labas na kayo. At paglabas nila, ba? Nag-gather lahat ng mga tao,
Walang kapangyarihan, walang nagawa yung apoy sa kanila. So God has delivered them. Nakakatuwa yung storya, no? Kanilang pananampalataya, bago mangyari yung senaryo, ang aming pananampalataya na ang Diyos ay kaya kami ligtas. At niligtas sila ng Diyos. Diba? Niligtas sila ng Diyos, God delivered them, at hindi lamang basta delivered na biglang hindi natuloy yung pangyayari. Pinatunayan ng Diyos na siya'y makapangyarihan. Even sa mga apoy, hindi ito nakaubra sa mga anak ng Diyos. Diba? Kung minsan kasi iniisip natin, parang kung ililigtas ka ng Diyos, baka hindi matuloy yung pagsunog o hindi matuloy yung mga pagsubok, pero natuloy. Natuloy yung paghahagi sa kanila. And yet, ang Diyos ay hindi nagkulang para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Pinatunayan na niya na siya ay powerful God. Pinatunayan niya at that moment na walang imposible sa kanya. Okay? God is able to deliver us. And God delivered them. At wala silang kasugat-sugat. Ginawa ng Diyos sa kanila ang kanilang mga panalangin. At kaya sa gabing ito, I do believe as well, God is able. God is able to do your prayers. God is able to do what you have prayed for sa gabing ito. Kagalingan man, kalakasan man, pagtatagumpay, name it all. God can do it. Do you believe it, mga kapatid, sa gabing ito? God can do it. He is able. Ang ating Diyos ay kaya magligtas, kaya mag-deliver. In-express nila yun boldly. Kaya sa gabing ito, bayaan na express din natin, Lord, alam namin may mga gawa ka sa gabing ito. In-express nila yun sa hari na at that time makapangyarihan, kayang gawin ang kanyang sariling gusto. Di ba? Kayang ihagis, kayang i-excel, kayang gawin ng hari ang kanyang ninais. Pero in-express ng 3 Hebrew brothers na ito, I know our God is able. Kaya kami ligtas mula sa kapahamakan na ito. With boldness, in-express nila. And so should we. Tama po ba, mga kapatid? Dapat tayo rin, express din natin ang Diyos, meron siya magagawa. Hallelujah. Kaya niya akong bigyan ng trabaho, kaya niya akong pagalingin, kaya niya akong palakasin. I know God will do it. Katulad na sinabi sa Balang Kasulatan, sa Matthew chapter 17, gusto kong punta natin yung verse na ito. Sabi sa verse 20, now sa tagpong ito ay I think very familiar na rin. If not, ang tagpong ito, bago sabihin ni Jesus yung verse 20, there was a man na meron siyang anak na nagkaka-seizure. So, nahihimatay siya all the time. Sabi pa nga doon, minsan nalalaglag sa apoy, minsan nalalaglag sa tubig, dahil sa nahihimatay siya. At, very interesting note na gusto kong i-note natin, na itong taong ito, yung tatay, inilapit na niya ito sa mga disciples. The disciples ni Jesus. Dahil yung mga disciples ni Jesus, kaya ring magpagaling, di ba? Sila ay tinuruan ng Diyos, dinisciple ng Diyos, and dumating yung point in time na nagpapagaling din ng mga disciples. Nagpapalayas din ng mga jablo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo Jesus. So, however, nung dinala itong batang ito, for some reason, hindi umubra. Okay, hindi umubra yung pagdala nila dun sa mga disciples. At yun yung sinabi nung lalaking ito, nung lumuhod siya, lumapit siya kay Jesus, nagmakaawa, sabi niya, Lord, dinala ko na ito sa mga disciples mo, sa mga subordinates mo, pero walang nangyari, tulungan mo ako. Express sa Jesus, hanggang kailan ba ako magtitiis sa inyo? Dali mo sa akin. At nung dinala kay Jesus, immediately, nung na-rebuke ni Jesus yung demonyo, umalis yung demonyo, at ang bata ay, sabi doon, cured instantly. Kumbaga, instant healing dumating doon sa bata. At after nung senaryo na yan, lumapit yung mga disciples, binalungan si Jesus, bakit hindi gumana sa amin? Anong meron?
Bakit nung kami, ayaw? Kulang ba kami ng magic words? Bakit ayaw gumana sa amin? At ang sabi ni Jesus, as a rebuke, sabi niya sa verse 20, He said to them, because of your little faith. Hindi gumana yung prayer niyo dahil meron kayong little faith. Pero nag-introduce siya dito na medyo parang, kumbaga sa termino, parang paradox. Dahil maliit ang yung pananampalataya, kaya hindi umubra yung panalangin. Pero ang sabi dito ni Jesus, I say to you, if you have faith like a grain of mustard seed. Maliit lang yun di ba? If you have faith like a grain of mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Kumbaga, alam natin yan, it speaks of genuineness, yung quality ng pananampalataya. Basta ito'y solid, ito'y buo, you can move mountains. Do you believe that, mga kapatid? At yan ba ang pananampalataya natin sa gabing ito? Pananampalataya na kaya magpalipat ng mga bundok. Do you believe that, mga kapatid? Yan ba ang gusto natin pananampalataya sa gabing ito? O yan ba ang ating nakamta na pananampalataya? Faith that can move mountains. Sino iniwala sa gabing ito? Amen. Then subukin natin. Palipatin natin ng bundok. Palipatin natin ng bundok ngayon. Sabi dito, sa pamamagitan ng pananampalataya like a grain of mustard seed, kaya mong sabihin sa bundok, from there, lumipat ka doon. At ito'y mangyayari sapagkat walang imposible sa iyo. That is the faith that we have. Tama po ba, mga kapatid? Tama ba? Or baka meron pa tayong little faith. Baka may pananampalataya pa na punong pag-aalinlangan. Ulitin ko, sino sa gabing ito ang may pananampalataya na katulad dito ng sabi doon, kaya magpalipat ng mga bundok. Amen. Diba? Do you have faith that can move mountains? Then let's test it out. Sige. Brother, palipat nga ng bundok. Palipat ng bundok. Alam nyo, habang nagbabasa-basa ako, naalala ko yung testimony dun sa Masbate. Di ba, may mga ilan tayong kapatiran dun na according sa mga testimony din, narinig ko rin nung pagpunta ko ng Masbate, may mga testimony sila na kinakailangan pa nilang maaga magising para umakyat ng bundok at bumaba para makati ng mga gawain. Gagawin nila yun Sunday, kuminsan Wednesday, madilim. Madilim pa kasi umagang-umaga sila alis para lang makati ng gawain. Siguro, kung may pananampalataya tayong kaya magpalipat ng mga bundok, para komportable ang ating mga kapatid, dilipat na kaya natin. Para hindi sila mahirapan umakyat. Sa tingin ninyo. Kung may pananampalataya tayo na kayang magpalipat ng mountain from here to there, alam nyo, sa news din, nabalita yung recent na mga pagputok ng mga bulkan. Yung Canlaon ata, recently, yung Bulusan, may mga kapatiran tayo, I think yung Canlaon ay nasa Negros, may mga kapatiran tayo na maaaring maapektuhan kung ito'y sumabog ng malakas. At kung yung pananampalataya na ating binabasa dito, hindi nagsisinungaling ang Diyos. Hindi nagsisinungaling ang ating Panginoon. Hindi rin to sarcastic, hindi to hyperbole or yung parang kalabisan. Na nung sinabi ng ating Panginoong Kristo Jesus na kayang, yung pananampalatayang yan ay kaya magpalipat from here to there. Magpalipat ng mga bundok from here to there. At pwede sabihin, o pwedeng i-argue kung may mga makakarinig sa inyo na mga logician o mga talino sa lupa, sige nga, kung may pananampalataya ka niyan, nakikita mo yung mga
kapatiran sa Masbate na hirapang umakyat ang bundok, palipatin mo na lang para hindi na sila umakyat ang bundok. Sige nga, yung mga sumasabog na bulkan, ilipat mo na lang sa dagat para wala nang maapektuhan ng mga kapatiran. Pwede kayo technical. Wow. Ano sabi mo? Teka, Brad. Teka. Okay? It's a faith that can move mountains. Pero, you see, bakit? Nung sinabi kong gayon, parang natahimik. Di ba kayang pananampalataya magpalipat ng bundok? Then kayang gawin yun ng Diyos. Kayang gawin yun ng pamamagitan ng iyong pananampalataya. Di ba? Right? I'm not, bagaman nakatawa ko, pero I'm not joking. Kaya yun ang gawin ng Diyos. Yun ay pananampalataya. Yun ay possible with God. But, you see, bakit hindi natin pinag-pray na gano'n? Lord, yung mga kapatiran na umakit ang bundok sa Masbate, nakakaawa, lipat mo na lang yung bundok. Bakit kaya? Bakit kaya natin hindi naisip yun? O bakit hindi ganun ang way natin mag-pray? What do you think, mga kapatid? Nung binabasa ko to, no, hindi naman nagbibiro ang Diyos. At nakikita natin yung mga need, mga pangailangan, mga kapatiran, na nag-struggle, na hihirapan. And right now, kung tayo yung mag-pray, pwede natin pag-pray sa gabing ito, ilipat ng bundok. Pero bakit siya parang hindi natin pinag-pray? Bakit parang hindi tayo confident? At parang imposible, di ba? Hirap naman, no? Paano kung hindi mangyari? Kayang gawin ng Diyos na ilipat ang bundok from here to there. At ang sabi dito, sa pamamagitan ng pananampalataya, wala rin imposible sa inyo. Sa pananampalataya na hindi tayo yung maglilipat, kundi ang Diyos. Okay? Kung may mga bundok na kinakailangan ilipat, hindi tayo maglilipat, kundi ang Diyos. Hindi tayo magiging superhero para ilipat ang isang bundok papunta dun sa karagatan. Hindi tayo bibigyan ng Diyos ng super strength or ng super wisdom. Ang Diyos lamang maaagawa niya. Ang Diyos lamang ang kayang gumawa niya na tila ba bagay na imposible, tila ba mahirap na mga bagay. Pero bakit sa tingin ninyo, hindi siya pinag-pray na gano'n? Hindi siya pinag-pray na gano'n. One reason na pumasok sa aking isipan is because God is a God of order. Inilagay niya yung bundok dyan, dahil dyan talagang pwesto niya. Diba? Inilagay ng Diyos yung bundok doon sa mga kapatiran, sa mga Masbate, dahil yun yung intended ng Diyos where that mountain is to be. Kung maglalagay ang Diyos ng mga resources sa lupang ito dahil siya naglikha nito, He placed it. At ang sabi sa Genesis, He saw it and it was good. Ito ang intended na Diyos na lugar. So, hindi basta-basta ililipat ng Diyos yung mountain. Kung isipin natin, gusto natin makapunta ng Mount Everest, Lord, ilipat mo yung Mount Everest dito sa Pilipinas. We won't pray something like that because we know that God won't just move it ng walang dahilan. Dahil gusto mo lang umakyat ng Mount Everest o gusto mo lang, di ba? We don't ask for that right away because we know that deep in our hearts, alam natin na ang Diyos ay Diyos ng order, ang Diyos ang naglagay ng bundok diyan sa lugar na yan, out of His sovereign will. So yung mga kapatiran sa Masbate, they're happily na nag-strive, nag-sumikap. Kung kinakailangan umakyat ng bundok, gagawin nila out of the gladness of their heart. Okay? Nagagalak sila na gawin yun eh. At nung nilagay ng Diyos yung bundok doon para kanilang akitin, dahil yun yung midpoint para makapunta sila sa gawain, then so be it. Sapagkat ang Diyos ng kaayusan. In some way, deep in our hearts, gusto kong makita nyo ng na i-drive ko yung nais kong sabihin. It seems parang, na hindi natin pinipray na gayon, it's because we know that God
purposed that mountain to be there. Merong intended purpose ang Diyos para dyan. Dahil baka siguro, pag naalis yung bundok, panurin naman sila, bahain naman sila. Diba? Maraming mga dahilan ng sabi sa banal na sulatan, higit sa knowledge natin, even greater, yung kaisipan ng Diyos, yung kanyang mga daan ay greater than ours. Right? And as you grow deeper sa pananampalataya, okay, habang ikaw ay lumalago sa pananampalataya, naiintindihan mo na ang mga pinagpe-pray mo out of faith, for example, kanina, di ba? Gusto natin makakuha ng trabaho, gusto natin makakuha ng kagalingan, ng kalakasan. As you grow in faith, you understand that it is not your own doing, kundi ito'y gawa ng Diyos. Out of His sovereign will, gagawin ito ng Diyos sa iyong buhay. Tama? Out of God's plan, according sa plano ng Diyos, according sa kalooban ng Diyos, gagawin niya yung mga pinanalangin natin. Gagawin ng Diyos yung ating mga pangailangan. Kung nasa plano ng Diyos, kung nasa kalooban ng Diyos na ikay pagkalooban ng trabaho, then God will do it. Do you believe that, mga kapatid? Kung nasa kalooban ng Diyos na ikaw ay pagkalooban ng kagalingan right now, kayang gawin niya ng Diyos. At gagawin niya ng Diyos. Right? Gagawin niya ng Diyos. Pero as we grow in knowledge of the grace of God, we also understand na kapag hindi ka looban ng Diyos, hindi niya gagawin. Hindi pwedeng sumulungat ang Diyos sa kanyang nais. Sabi sa mga sulatan, kapag ka siya ay nagpadala ng salita, ito'y babalik sa kanya na merong nangyari doon sa pinagdalahan. Hindi babalik sa kanyang salita ng walang pangyayari. It means, what God intended, what God purposed. Nung sinabi niya sa Genesis chapter 1, let there be light. Nung sinabi niya, let there be firmament, let there be land, let there be sea. Nangyari yun. Because ito ay lumabas sa kanyang labi. Ito yung kanyang purpose. Ito yung kanyang intention. Ito yung kanyang kalooban na mangyari. So we understand as we grow in grace that if it's not what God wants, it won't happen. Naintindihan natin na lahat tayo ay under ng sovereign will ng Diyos. So kung right now, kung ikaw ay hindi ko alam, na-inspire manalangin para hindi na mahirapan yung mga kapatid sa Masbate umakit ng bundok, pinag-pray mo mamaya sa gabing ito na malipat yung bundok. You see, if it's not God's will, it won't happen. Kung hindi intended ng Diyos na ilipat yung bundok, hindi ito mangyayari. Nakuha ninyo mga kapatid yung idea? Kung hindi intention, kung hindi sa plano ng Diyos, hindi tayo pwedeng humigit sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi dito, sa kanila na may pananampalataya, walang imposible sa iyo. Pero we cannot be greater than our God. Hindi tayo pwedeng humigit sa Diyos. Kung hindi niya nais, hindi yan mangyayari. Do you agree, mga kapatid? Yun yung natutunan natin as we grow in grace, di ba? Akala natin, ang Diyos, tayo nagpasimula pa, bata pa, pray ka lang ng pray, mangyayari at mangyayari yan. Pero we understand, as we grow in grace, that's not the case. What will happen is according only to God's sovereign will sa ating mga buhay. Actually, may mga arguments ka, may perfect will or permissive will. It's actually under the umbrella pa rin ng God's sovereign will. Lahat pa rin ito ay nasa mind ng Diyos. Nasa kaisipan ng Diyos. Alam niya ang gagawin. Hindi siya nagugulat na merong nangyayari na, permissive will. Oh no, hindi gano'n ang Diyos. Alam ng Diyos ang mga mangyayari. Alam ng Diyos ang kanyang gagawin, ginagawa. Alam ng Diyos ang kanyang mga ginawa, makalipas. Walang makaka-escape sa Diyos. Okay? So that's what we believe in. Going back dito, sabi ko nga, if God does not intend that mountain to be moved, hindi mangyayari. Kahit na tayo I could say, mag-pray tayo dito, because it's not God's will. Dahil sa ngayon panahon out of order pa siya.
May makita. Hindi pa time na ang bride ay ma-revealed. May makita lumilipad na bundok. Now is not the time yet. Pero darating ang panahon. It can be possible. No? It will be possible. Pero for now, that is not God's purpose pa. It's not God's plan. Hindi mangyayari. Kaya nga, nagbulay-bulay din ako dahil, as we wait for the coming of the Lord, di ba? Darating yung panahon na we have heard, darating yung panahon na katulad sa apostolic days, yung dadaan lang yung mga anak ng Diyos, yung mga may karamdaman gagaling. Yung ganong kapangyarihan na hindi nagmumula sa atin, ito yung nagmumula sa Diyos. At yung ganong power ay hindi to aabasuhin ng bride. Yung parang, before, yung speaking out of existence. No? Yung mga ganong kapangyarihan ay hindi naabasuhin ng bride na, pera! Gano'n ng gold. That is not the intended purpose. At kapag dumating yung mga ganong panahon, ang isipan ng bride at ang isipan ng Diyos, it is almost, in sync. It is in sync na. So whatever God's will, alam na ng bride na sasabihin, na salitain at gagawin. Okay? So babalik tayo para hindi tayo masyadong malayo doon, no? Habang nakikilala mo ang Diyos, or habang ikay lumalago sa pananampalataya, nakikilala mo ang Diyos. Naiintindihan mo siya, naiuunawaan mo yung kanyang character, naiintindihan mo kung ano ang gagawin ng Diyos at hindi niya gagawin. Kaya niyang gawin lahat ng bagay, pero hindi lahat gagawin ng Diyos. Kayang gawin ng Diyos na ang lahat, name it all, nothing is impossible with our God. Yun yung kanyang salita, di ba? Tama? Nothing is impossible with our God. Pero, hindi lahat gagawin ng Diyos. Hindi lahat gagawin ng Diyos. And what do we mean by that? Naiintindihan mo habang ikay lumalago sa pananampalataya, nauunawaan mo yung character, yung katangian ng Diyos. Nakikilala mo siya ng higit pa. Nauunawaan mo anong nais ng Diyos at ang hindi niya nais. Di ba? As we grow in God's grace, yun nga yung design ni Pablo, di ba? To know you, Lord. Makilala ka na higit pa, inaari ko lahat ng kalugihan para makilala ang Diyos. At habang tayo lumalago sa pananampalataya, naunawaan mo, nakakapag-pray ka na ng tama, ng kalooban ng Diyos. Nakakapag-pray ka accordingly sa nais ng Diyos. Naunawaan mo what God wants to do and what God doesn't want to do. Nakuha ninyo? Habang nakikilala mo ang Diyos, you understand His character. Gamitin yung word na character, no? You understand Him. At masabi ko sa gabing ito, that's when faith becomes refined. Nung una sa pananampalataya mo, perhaps, with faith, di ba? You think of it na it's as if God will do something. God can do it. God will do it. Dahil ito yung aking hiniling. But as you grow in the grace and knowledge of our God, alam mong hindi ganon. You know Him. Habang iniibig mo ang Diyos, nakikipag-fellowship ka sa Kanya, naunawaan mo, ito yung gusto ng Diyos. Ito yung kalooban ng Diyos. Kaya ngayon makakahiling ka sa pananampalataya ng alam mo kalooban ng Diyos. Kaya habang ikay lumalago sa pananampalataya, nagiging wise ka na humiling sa Diyos with faith. Na hindi ka na humihiling ng something na ganun ka outside sa kalooban ng Diyos. No, alam mo hindi ka pagkakalooban ng Diyos kung against ito sa kanyang kalooban. You have now become wiser. At yung faith mo, yung pananampalataya mo, ay nagiging pino. Nagiging finer. Natututo ka na ngayon humiling ng maayos, dumalangin ng maayos, mag-desire ng maayos. Magpasimula marahil, we used to think of faith. Sometimes faith is to believe for a specific outcome. Pananampalataya mo na, sabi ko kanina, gusto mo magkatrabaho, gusto mo magkaroon ng healing, ng kagalingan, ng kalakasan, you desire for specific outcomes. We desire for specific outcomes. Kapag pananampalataya, we used to think of it
na ang pananampalataya ay we have faith on this outcome na mangyayari sa ating buhay. Faith ko na magkakaroon ng trabaho. Faith ko na gagaling ako. Faith ko na lalakas ako. Faith ko na ganito, ganyan. Well, it is true. It can be faith. Pero as we grow, instead of just relying dun sa outcomes, instead of just having faith doon sa mga results o resulta na mga nangyayari, ang pananampalataya mo na ay directly doon sa Diyos at sa Kanyang pagkatao. Sa Kanyang character. Instead of relying or having faith doon sa mga outcomes, faith ko magkaroon ng trabaho. Faith ko magkaroon ng kagalingan. As we grow, we understand na ang faith ay hindi natin nilalagak doon sa mga resulta. Ang pananampalataya nilalagak natin directly doon sa Diyos. Lord, alam ko ikaw ay sovereign na Diyos. At alam ko, gagawin mo ang naaayon sa iyong kalooban. Nakikita nyo ang kaibahan? Many people would think na ang pananampalataya, it's just faith for good outcome. Faith ko, Lord, na nananampalataya ako na magkakaroon ng trabaho mamaya. And that is faith. No? Hindi ko sinasabing hindi yan pananampalataya. Pero as we grow in the knowledge of our God, nakikita natin there is something that God wants and what God doesn't want. Kaya instead of relying yung pananampalataya doon sa mga outcomes, natututo tayo ngayon mag-rely sa Diyos. Lord, alam kong kaya mong gawin ang mga bagay na ito. Mangyari ang iyong kalooban. That's a prayer of a refined faith. Napipino ang pananampalataya. Hindi ko sinabing pangit yung pananampalataya or mali yung pananampalataya. What I'm saying is, kinakailangan pinuhin. Kinakailangan malaman natin kung saan tayo maglalagak ng pananampalataya. Dahil kapag naglalagak tayo ng pananampalataya on outcomes only. For example, kanina narinig natin, faith ko magkaroon ng trabaho, faith ko pagalingin ako, faith ko palakasin ako. And what if? Kung hindi mangyari. Di ba? What if kung hindi mangyari? Katulad ng example ko kanina, pinag-pray niya yung bundok malipat. Magandang intention para walang mga kapatid na mahihirapan sa Masbate. Magandang intention. Pero, what if kung hindi mangyari? For example, sa atin na sa gabing ito, kung ang pananampalataya natin is based on outcome, mamaya magkakaroon ng trabaho. Bukas, Lord, ito pinag-pray ko na trabaho, ito na yon. Pagkaloob mo na sa akin. Na-reject ka. What will happen? Gusto kong balikan natin yung sa Daniel, dahil at that same moment, gusto kong makita natin yung proper response. Yung faith na refined na tinaglay ng mga Hebrew brothers na ito. Sabi nila, alam namin ang Diyos ay kaya kami ligtas. Verse 17, He is able to serve and deliver us. The God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of your hand. Pero hindi natapos yung verse doon. Sa verse 18, kung hindi man, but if not, be it known to you, O King, that we will not serve your gods or worship the golden image that you have set up. The question I was struggling kanina habang nagbabasa ako, doubt ba to? Yun yung natanong ko sa sarili ko, doubt ba to? Parang di naniniwala na kayang magligtas ng Diyos. At yun yung ginawa ng Diyos, di ba, na kaya ligtas. Pero I was questioning myself at panalangin sa Diyos, struggling with this word. Ito ba yung doubt? Na meron silang reservations? Kung hindi man kami ligtas. Pero what I found out by the Word of God, it's not doubt. It's a deeper understanding. It's a deeper faith doon sa Diyos. Hindi doon sa resulta na mangyayari. Pinrioritize nila yung pagsunod sa Diyos. Kahit hindi man kami ligtas, may tiwala kami sa Diyos. May tiwala kami sa Diyos, hindi kami maglilingkod sa iyo.
That is not doubt. Hindi doubt to say na kung hindi man kami ligtas, it's an expression of faith. It's an expression of faith na sinasabi nila na, ang sinasabi ng Hebrew brothers na ito, kahit anong mangyari, nakatiwala kami sa Diyos, hindi dun sa mga resulta na mangyayari. It's easy to say, Lord, we have faith. Kaya mo kami ligtas. Then, tapos na. That's it. No? Katulad nung sa Hebrew brothers ito. Hebrew brothers. May faith kami, Lord. Liligtas mo kami. And then, tapos na. That's easy to say. Pero, what if, kung hindi ligtas? Matanong ko kayo mga kapatid, sa gabing ito na may mga prayers kayo, may mga pangailangan, what if kung hindi mangyari? I'm not introducing doubt, ano? I'm just, gusto kong pagbulay-bulayan lang natin ito at mamaya lalapatan natin sa salita ng Diyos. Hindi doubt yung akin i-introduce or hindi pag-aalinlangan sa pangako ng Diyos. Again, magtiwala tayo. Ito natin inawit kanina, di ba? Let's stand in the promises of God. Pero gusto kong tingnan natin, ano ang magiging kalagayan natin kung hindi mangyari? Dahil ang Diyos, sabi natin kanina, sovereign siya sa kanyang kalooban, sa kanyang plano. Walang makakontra sa Diyos. So what will be your state kung hindi mangyari yung outcome na gusto mo? Sabi ko, we used to think of faith as having a desired outcome. Minsan natin faith ko, Lord, na maayos yung maging pamilya ko, maayos yung ganito, maliligtas sa ganito. Pero what will happen to you kung di mangyari? Paano kung lumala pa? Yun yung realities ng buhay, di ba? We pray to God, we ask for God for peace. For example, may mga mahal tayo sa buhay. Recently passed away ang aking tatay. I was meditating kanina. We have prayed, pagalingin siya sa kanyang heart disease dahil hospital siya noong November. And then noong February, kinuha siya ng Panginoon. So what will be the state of your heart kapag ganun nangyari? Magiging kalagayan niya, akala ko ba, Lord, nag-pray kami. Pero bakit hindi nangyari? Bakit nagkasakit sa puso? What will be the state of your heart kung ang mga sinasabi natin, pinapalatayanan natin na pangako ng Diyos, of course, pangako ng Diyos na kaya niya magpagaling, di ba? Kaya niya magligtas, right? That's a promise of God. Pero what will be your state kung hindi ito mangyari? Pangako ng Diyos na kaya kanyang i-provide. But what if it's God's will, it's God's plan, it's God's purpose na humaba pa ng onte yung mga struggles mo? Katulad nung kay Pablo sa 2 Corinthians. 3 beses niya pinag-pray yung kanyang tinik sa laman. Some scholars ay nag-argue ito ay talagang physical ailment ni Pablo or either emotional ailment, spiritual ailment. Basta pinag-pray niya ito 3 beses pero hindi maalis-alis sa kanya. Anong naging kalagayan ni Pablo? Ang sabi niya doon, meron siyang narinig na tinig, "My grace is sufficient for thee." For my strength, sabi ng Panginoon, nangusap sa kanya, is made perfect in your weaknesses. Ang kanya naging kalagayan, sabi doon, "So, therefore, I will rather glory in my infirmities, so that the power of Christ may rest upon me." Yun yung kanyang kalagayan. Hindi man nangyari yung kanyang pinag-pray 3 beses, hindi siya nagbago ng pananampalataya sa Diyos. Dahil ang kanyang pananampalataya ay refined. Hindi siya nanampalataya dun sa outcome, dun sa resulta. Nagnampalataya siya doon sa Diyos na may control na lahat ng mga bagay. Nakukuha ninyo mga kapatid? So right now,
babalik tayo sa tanong, what if kundi mangyari? What will be the state that you are in? Mahirap man ito, no? What if kundi hindi ligtas ng Diyos yung mahal mo sa buhay? What if? Ano magiging kalagayan mo? Magtatampo ka ba sa Diyos? Lord, lingkod naman ako sa iyo na maayos. Nagsikap ako maglingkod. Pero yung mahal ko sa buhay, hindi maliligtas. Yung anak ko, yung kapatid ko, yung apo ko. What will be the state of your mind? Kung ikaw ngayon nag-suffer sa karamdaman, sa kalooban ng Diyos, dumating sa next stage ng paghihirap. What will be the state of your mind? Ano magiging kalagayan natin kung dumating na tila ba parang hindi ka pinakinggan ng Diyos at lumala pa ang mga pangyayari sa iyong buhay? Mga kapatid, ang aral ay nabasa natin kanina sa Daniel chapter 3. Ang sabi nila Shadrach, ni Meshach at ni Abednego, kahit na hindi ito mangyari, kung hindi ito mangyari sa amin, hindi kami maglilingkod sa iyo. Hindi kami maglilingkod sa Diyos na ginawa mo. If not, let it be known to you, O King, that we will not serve your God. Ang refined faith, sabi ko nga, mabalikan natin, yung pananampalataya mo ay nag-grow more than just outcome-based na pananampalataya. Diba? Tinuturuan sa mga bata, mag-pray tayo, dahil kasi tutugunin ni Lord. Pero as you grow by the grace and knowledge of God, naiintindihan mo may kalooban ng Diyos. Meron siyang gagawin at hindi niya gagawin. So ano magiging reaction mo kung kasama doon sa mga hinihiling mo sa gabing ito, kasama doon yung hindi niya gagawin? What will be the state of your mind? Doon tumitibay yung pananampalataya. Kung babalikan natin yung 1 Peter chapter 1, sabi sa verse 6, in this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials. Madalas natin sinasabi, walang nagpe-pray dito para magkaroon ng trials. Walang nagde-desire na magkaroon ng pagsubok. At lahat tayo gusto natin, Lord, alisin mo yung pagsubok sa aking buhay. Alisin mo itong trial na ito. Alisin mo itong karamdaman ito. Alisin mo itong ganito, ganyan. Mga bundok sa ating mga buhay, Lord, alisin mo ito. At with faith, mga kapatid, kayang alisin yan ng Diyos. Okay? Kayang alisin ng Diyos yan sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero, if you can notice this verse, kung kinakailangan, if necessary, ibig sabihin may purpose ang Diyos, may plano ang Diyos, dahil ito kinakailangan, dadaan ka, sabi dito, you have been grieved by various trials. Kinakailangan. Kinakailangan dumaan. Pagdadaan ka sa mga pagsubok, ayaw mo ng pagsubok, dinadala mo, Lord, alisin mo itong pagsubok na to, pero kinakailangan mo dumaan eh. So malulungkot ka, sabi dito, you are being grieved. Papabigatin ang iyong kalooban, malulungkot ka. Pero sila namang mananatili sa Diyos at magtitiwala, hindi dun sa resulta, hindi dun sa mga bagay na nakikita, kundi sa bagay na kayang gawin ng Diyos. Doon sa Kanya mismo. Nang sabi sa banal na kasulatan, trust in the Lord with all your heart, lean not on your own understanding. Sabi doon sa Proverbs chapter 3, in all your ways, acknowledge Him. Kung magtitiwala ka sa Kanya mismo, hindi lamang doon sa mga gandang resulta, hindi lamang doon sa mga gandang mga outcomes. Kung magtitiwala ka sa Diyos mismo, alam mo, totoo yung sinasabi sa Romans 8:28. Lahat ng bagay nagkakalakip-lakip sa ikabubuti para sa kanila na mga umiibig sa Diyos. Hindi ka na magre-rely ngayon on good outcomes. Lord, may faith ako matapos na to, mamaya matapos na tomorrow. Maganda yung prayer na yun. However, mas mainam na mga prayers sa gabing ito, Lord,
nagtitiwala ako sa'yo. Alam ko may mga gawa ka. Alam kong kaya mong gawin ito. Katulad ng isang prayer doon, mamaya mapunta natin. Isang prayer, sabi doon, Lord, alam ko na kaya mong pagalingin yung aking anak. Alam kong kaya mong pagalingin ang aking mahal sa buhay. Kaya ng Diyos sa lahat ng bagay. Pero as we grow in grace, we understand. We love Him, we know Him, we understand Him. Yung pananampalataya natin ay hindi na dun sa mga mangyayari lang na resulta. Sa mga magandang resulta lang. Ang pananampalataya natin ngayon ay sa Kanya mismo directly. Alam natin na Siya ang may control ng bukas. Na kahit na may mga mangyaring hindi maganda sa ating paningin, alam natin, kasama natin ang Diyos. At hindi niya tayo pababayaan. Okay? Mga kapatid, sa gabing ito, alam ko may mga prayer requests kayo kailangan sa inyong mga puso. At if God wills, kaya niyang gawin ito sa gabing ito. But if God wills as well, maaaring you have to wait. Maaaring God will say no. So ano magiging reaction mo? Ano mararamdaman mo? Pinag-pray natin hindi wala nangyari. Sa mga nanay natin dito, sa mga lola natin dito, I know you are struggling in prayers para sa inyong mga apo, sa mga mahal sa buhay. Magpatuloy lamang kayo sa panalangin at hindi tayo magtiwala sa mga good outcomes. Magtiwala tayo sa Diyos na may control na lahat ng mga bagay. Magtiwala tayo sa Kanya, Lord, ano man mangyayari sa aking hinaharap, nakikita ko parang wala namang effect sa aking anak, sa aking apo. Magtiwala ako sa iyo. Ikaw na bahala, Lord. Tulungan mo ako. Lord, yung aking karamdaman tila ba lumalala every day. Lalo ako nahihirapang umupo, lalo ako nahihirapang tumayo. Lord, instead of praying, Lord, may alam kong gagalingin ako. Maganda yung praying na yan. Maganda yung prayer na yan. Pero sa mga sandaling ito, I will say din, magtiwala tayo sa Diyos. Lord, magtitiwala ako sa iyo. Whatever comes my way, ako'y magtitiwala sa iyo. Kung hindi pa mainam ang aking pakiramdam bukas, then Lord, magtitiwala ako sa iyo. My faith is not outcome-based. Hindi para sa resulta lang tayo nananampalataya. Nananampalataya tayo directly doon sa Diyos mismo. Hallelujah. Meron tayo pananampalataya hindi para maging prosperous lang or para sa mga results lang. At kapag hindi nangyari yung results, tumatalikod, umaatras. Marami ng ganyan. Kapag meron siya pananampalataya, pinag-pray naman niya, pinag-fastingan pa nga niya, mga relationships, mga trabaho, mga mahal sa buhay, and yet hindi nangyari. Ano nangyayari? Tumatalikod sila, umatras. Dahil ang kanilang pananampalataya nakasalig lamang dun sa output. Pero kayo mga kapatid, isalig niyo ang inyong pagtitiwala sa Diyos. Na kahit na anong mangyari, hallelujah, hindi kami maglilingkod sa Diyos-Diyosan. Maglilingkod kami sa iyo, Diyos. Kahit malungkot mangyari, mahirap mangyari, kahit na hindi na ako makatayo, hindi na ako makaupo, kahit nakahiga na lang ako, Lord, maglilingkod pa rin ako sa iyo. Sapagkat ikaw ang may kontrol na lahat ng bagay. Hallelujah! Hallelujah! Kaya nga sabi doon ni Peter, in this you rejoice. Nagagalak tayo, though for a little while, if necessary. Kinakailangan humarap ng mga pagsubok, various trials. Sapagkat sabi doon, so that the genuineness of your faith, more precious than gold, hallelujah, that perishes, though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Praise God. Si Shadrach, Meshach, Abednego meron sa pananampalataya. At hindi lamang pananampalataya nakabase sa resulta. Ang pananampalataya nila is something deeper. They know God. They understand Him. Meron silang relationship with God. Na ang kanilang pagtitiwala, ang kanilang pagtitiwala hindi lamang dun sa resulta na gagawin ng Diyos. May pagtitiwala sila directly sa Diyos na ang Diyos ang may control. Kung mamatay na kami dito, then, katulad na sabi ni Pablo, to die is gain. Pero kung mabuhay kami, then papuri pa rin sa Diyos. Kung mamatay kami, papuri pa rin sa Diyos.
so be it. Whatever comes our way, Lord, mangyari ang iyong kalooban sa aking buhay. I-quote ko na lang, sabi doon sa Matthew chapter 26, verse 39, isang very famous na example. Nung si Jesus ay nagpe-pray, dahil haharapin na niya ang bigat ng Gethsemane, ng burden ng pagpako sa krus, nandun siya sa Gethsemane. He was praying, "My Father, if it be possible, let this cup pass from me." Ayoko na, Lord, mahirap sa aking katawan. Kung pwede lang, umalis itong cup na ito. At kung titignan natin na maigi, kayang gawin niya ni Jesus, kayang umalis yung sarong ito, tapos na. Pero naintindihan niya, sabi niya, "Lord, but not my will, but yours be done." Sa bawat mga panalangin natin, idagdag natin itong linyang ito. Lord, kaya mo akong pagalingin, kaya mo akong pagkalooban ng trabaho, kaya mo iligtas sa aking mga mahal sa buhay. Medyo mahirap to, Parang, paano kung hindi kalooban ng Diyos yung maligtas sa aking mahal sa buhay? Parang hirap tanggapin. Pero mga kapatid, magtiwala tayo sa Diyos. Siya ay sovereign sa lahat ng mga bagay. Idagdag natin sa bawat prayer natin, wag ang aking kalooban. Wag ang aking gusto. Wag ang aking outcomes na gusto. Kundi ang kalooban mo, O Diyos, ang mangyari. At kung magtitiwala tayo on who He is, hindi lamang dun sa mga bagay na pwede mangyari, that is a refined faith. Lumago na yung pananampalataya mo. Naintindihan mo na, naunawaan mo na, nakikilala mo ang Diyos. He is still the same God. That God that is a healer, provider, restorer, siya yung Diyos na yun. Naunawaan mo ang kanyang kalooban na gagawin niya sa iyong buhay. At sa gabing ito, He remains the same God. God of miracles, God of wonders. And if He wills, kaya niyang pangyarihin lahat ng inyong mga pangailangan sa gabing ito. Pero mga kapatid, as for us, ang ating desire lamang, Lord, not my will, but yours be done. Hindi lamang tayo basta magkakaroon ng faith na expectant. Maganda yun, faith na nag-expect ng mga good things. Of course, nag-iisip tayo ng mga mabuting bagay. Hindi tayo negative. Hindi tayo negative, hindi tayo overthinker. Isipin natin, mga mabuting bagay, Lord, gagawin mo ito sa akin. Lord, ito yung kalooban mo, ito yung plano mo. Niniwala akong gagawin mo ito. We expect. Pero as we grow in grace and knowledge of God, nakikilala natin ng Diyos, nalalaman din natin kung may mga bagay na hindi pa panahon, hindi pa nais ng Diyos pagkaloob. Nalalaman din natin na merong hindi niya kalooban. Natututo tayo na instead na magtiwala doon sa mga outcomes, sa resulta, natututo tayo ngayon magtiwala sa Diyos. So now we can say, sa gabing ito, even good or not good na mga resulta, kung ano mga kalagayan natin ngayon, mabuti man or hindi, kaya mo pa rin magpuri sa Diyos. You can praise the Lord. Kung tayo nagtitiwala, hindi lamang sa mga resulta. Kasi kapag nagtitiwala tayo sa resulta, medyo mahirap eh. Paano kung walang progress yung mga pag-aayos, walang progress yung trabaho, hindi pa rin ini-email, hindi ka pa rin. Mahirap magtiwala sa resulta. Nakaka-apekto yan sa paglilingkod. Emotional ka. Na sa trabaho mo, hindi ka natanggap. Oh, Lord, hindi mo natanggap eh. Pero if you trust in Him, nang sabi dun sa kanyang mga salita, hold fast the confession of our faith, for He who promised is faithful. Siya ay faithful. What a faithful God we have. Dahil siya ay faithful, gagawin niya according sa kalooban niya. At ang sabi sa Romans 8:28, makakaasa tayo, it will work out for your good. Makakaasa tayo na ito ay mangyayari. Lahat ng mangyayari, lahat ng mga bagay ay mangyayari for your good. Sa ikabubuti natin. Hallelujah. Hindi kayo papahamak ng Diyos. Kung dumating man sa mga times na ikay lumalakad sa valley of shadow of death, hindi doon yung destination mo. Hindi ka doon iiwan ng Diyos. Ikay kasama ng Diyos hanggang makarating sa tahanan niya. That's what God intends for you. Sabi nga niya sa Jeremiah, I know the thoughts that I have toward you. Alam niyo ba yung context nun? Ang nais ng Diyos, magstay lang sila sa Babylon for many years pa. Magpamilya kayo, mag-asawa kayo dyan.
yung mga Jewish people doon, gusto nang umuwi eh. Gusto nang bumalik sa Israel. Pero sabi ng Diyos, stay lang kayo diyan. I know the plans that I think toward you. Huwag kayong mag-alala. Ako'y sovereign. Ako'y nakakaalam ng aking mga iniisip sa inyo. At ang aking iniisip towards you ay thoughts of peace, not of evil. To give you, sabi doon, a future and a hope. Hallelujah, hallelujah. Ang binibigay ang kaisipan ng Diyos towards sa inyo mga kapatid. Kung dumadanas man tayo ngayon sa mga pagsubok, hindi thoughts of evil ang iniisip ng Diyos para sa inyo. Thoughts of peace, thoughts of prosper, thoughts of goodness. Hallelujah, magtiwala lamang tayo sa Kanya at hindi tayo pabayaan ng Diyos. I will read a couple of verses pa, magatapos na ako mga kapatid. Psalm chapter 46. Habakuk muna, chapter 3. So we can say now, dahil meron tayong refined na pananampalataya, whatever our lot, ano mang mangyayari sa atin, sabi nga sa isang awit, it is well with my soul. Kahit naman mangyari maganda o hindi maganda, you can praise the Lord. Sabi nga sa mga sulatan, give thanks to Him in any circumstance. At meron kang kapayapaan, makakapagpuri ka sa Diyos. Habakkuk chapter 3 verse 17, though the fig tree does not blossom, and no fruit is on the vines, though the produce of the olives fails, and the fields yield no food, though the flock is cut off from the fold, and there is no herd in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will exalt in the God of my salvation. Kahit na sa taggutom, sa taghirap, sa tagtiis, may karamdaman ka ngayon pero parang wala nangyayari na pag-pray na. Even in those circumstances, I will rejoice in the Lord. I will exalt in my God. Makakapagpuri ka. Lord, may tiwala ako sa iyo. Kahit na mawalan ako ng trabaho, kahit na yung mga kliyente magsialisan sa akin, kahit na bigla akong dapuan ng matinding karamdaman, Lord, may tiwala ako sa iyo. Hindi tayo magasabi na, bakit ganito? Bakit dinapuan ako ng mga karamdaman, na wala na akong client, mabait naman ako sa iyo. Bakit ganun? Of course, may kalungkutan, may kalumbayan, pero after that, sabi doon, there will be rejoicing sapagkat meron tayong tiwala sa Diyos. Sabi sa mga sulatan, what God takes, or what God gives, He can take away. At ang sabi doon, karugtunan, blessed be the name of the Lord. Ang papuri at pasalamat ay mauwi lamang sa Diyos. So James chapter 1, verse 2. Sabi doon, my brothers and sisters, whenever you face trials of any kind, consider it nothing but joy. Because you know that the testing of your faith produces endurance, and let endurance have its full effect. Hayaan nyo lang. Kung kailangan magtiis, let it have its full effect. Kung minsan masarap talagang manalangin na, Lord, sa'yo na akong piling, gusto ko nang bumalik sa kalooban mo. Gusto ko nang bumalik sa presensya mo, Lord. Di ba? Lalo na mahirap ang mabuhay sa mundong ito. Pero you know what? That testing of your faith, it produces endurance. At sabi sa verse 4, hayaan nyo lang na ang endurance ay maging full effect. Hayaan nyo lang na malubos ang endurance para ikaw ay maging matured, para ikaw ay maging complete and lacking in nothing. Sa gabing ito, I pray na ang ating pananampalataya ay na-refine. We are no longer having faith on only good things. Ang ating pananampalataya ngayon nakasalig na directly sa Diyos. So whatever happens, Lord, good things, bad things, mamaya mag-pray tayo, di ba? We expect good things, we anticipate good things, maganda yan. Dahil depende naman ang pangako ng Diyos. Pero whatever my lot, Lord, whatever happens, ang aming pagtitiwala ay hindi lamang sa mga resulta, kundi sa iyo directly, Lord. Magtitiwala kami sa iyo at sa kaya mong gawin. Purihin ang ating Panginoon. Before I close, I want to tell a story. Isang magandang story, no, na aking nabasa.
Merong isang lalaki in the late 1600s ata ito, kung hindi lang kamali. May isang lalaki na siya isang lawyer tapos siya isang Presbyterian, so sa madaling salita, Protestant. So naglilingkod siya sa Diyos. Siya ay masipag sa gawain. Siya ay isang lawyer sa Chicago. Very family-oriented. Meron siyang anak. Meron siyang mga anak, 4 na babae, isang lalaki. Meron siyang asawa. At siya ay tumutulong sa gawain. Siya ay sumusuporta doon sa kaibigan niyang pastor. Kaibigan niya kasi ay pastor. At nagulat siya isang araw sa mga di naasahang pangyayari, yung kanyang anak, nag-iisang anak na lalaki, kasi puro babae yung the rest, namatay sa pneumonia. Nagka-pneumonia, nung around 1800s, sa atin, mali, wala pa namang ganong masyadong cure sa pneumonia. Sa madaling sabi, namatay ito, at yung kanyang single na anak na lalaki, yung solo na anak niya lalaki, pinagdalamhati niya ng lubos. Nalungkot siya sobra. At on that very same year, ilang mga buwan lang na lumipas, yung kanyang firm doon sa Chicago nasunog. Nagkaroon ng Great Chicago Fire, tinatawag. Maraming mga nasunog na mga bahay, natupok din ang kanyang business. So lahat ng kanyang mga pinaghirapan, lahat ng kanyang mga business, lahat ng kanyang mga ari-arian na para sa business na yon, sa madaling sabi, wala na siyang trabaho. Natupok lahat ng yun. Imagine niyo, kakatapos na mamatay ng kanyang anak, narito naman isa pang matinding problema. So, itong lalaking ito, sobrang bigat na bigat, sobrang grieving. Siya ay naglilingkod sa Diyos. Umaaten siya ng gawain, pero siya ay sobrang lungkot na lungkot, bigat na bigat. At dahil nga sa masunod-sunod na mga pangyayaring yun, after na ilang months, napagdesisyonan niyang magbakasyon. Kailangan na ng bakasyon kasi sobrang stress na, sobrang pagod na, sobrang puyat na. Sobrang kakahanap ng trabaho, grieving pa rin sila sa kanyang mga anak, sa kanyang anak na nawala. Nagpasya sila mag-asawa at yung kanyang mga natitirang 4 na babaeng anak pumunta ng England, magbakasyon, mag-unwind, pahinga. At meron din sila dong susuportahan, yung kaibigan niyang pastor, susuportahan niya dahil doon din may outreach, may gawain, susuportahan niya, punta sila. At bago yung dumating yung araw ng pag-alis, may mga nirequire sa trabaho. Kasi nag-a-apply siya, tapos may mga sumasagot sa kanya. So sa madaling sabi, hindi siya maagad makakaalis. Kaya sabi niya doon sa asawa niya, sa anak niya, dahil nakareserve na tayo ng ticket ng barko, mauna na kayo, sunod na lang ako. At nung pagsakay ng kanyang mga anak, papunta doon sa England, pati ng kanyang asawa, after ilang oras ng pagbiyahe ng barko, bumangga ito sa iceberg at lumubog. Hindi ito Titanic pero bumangga ito sa iceberg at lumubog. At yung lalaki doon sa naiwan sa Chicago, after na ilang mga buwan, dahil wala pa naman ng cellphone, nakatanggap siya ng telegraph, ng sulat. Nakatanggap siya ng sulat, yung asawa niya nakaligtas. Ang sabi nung kanyang asawa, pinadala niya ang sulat, saved alone. Sa madaling sabi, siya lang nakasurvive. Yung asawa lang. Yung 4 nilang anak, namatay. At ganoon na lamang yung pagdadalamhati ng lalaking ito. Kanyang kalambayan, kanyang kalungkutan, sobrang grieve na grieve siya. Iniyak niya talaga lahat. Pero that night, in-inspire siya by the Holy Spirit of God to write a song.
Ay sulat niya, when peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. Sa madaling sabi, yung author ng kantang ito, he has faced unimaginable grief na reality ng isang buhay Kristiyano. Hindi madali ang buhay Kristiyano. You know that. Diba? Hindi to all happy, all roses. Sometimes we face griefs, kuminsan tuloy-tuloy, sunod-sunod, sabay-sabay. Pero anong kalagayan natin? Of course, yung lalaking ito, devout, prayerful. Nanalangin siya, Lord, bigyan mo ako ng kagalakan, kalakasan. Pero ganito yung manangyari sunod-sunod sa kanyang buhay. Kung tayo mga kapatid, ano maging kalagayan natin? Kung ganito mga mangyayari, tila ba hindi sumasagot ang Diyos sa aking mga dalangin, sa aking mga kailingan? This man, pangalan niya ay Horatio Spafford. Ang kanyang nasabi, when sorrows like sea billows roll, when peace like a river comes in my life, ano man ang mangyari, tinuruan mo ko sa iyong mga salita na magsabi, it is well with my soul. At sa bawat sirkumstansya, sabi sa mga kasulatan, magpasalamat tayo sa Diyos. Whatever happens, dahil meron tayong refined faith na hindi pananampalataya based on outcomes, based on what good will happen. Ang pagkatiwala natin, ang pananampalataya natin ay directly sa ating Panginoon. Whatever happens, Lord, magitiwala ako sa iyo. Katulad ng 3 Hebrew brothers, Lord, alam kong kaya mo kami ligtas, pero kung hindi man, it doesn't change the fact, nagitiwala pa rin kami sa iyo. Hindi kami maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Dahil ang pagitiwala namin ay sa iyo, O Diyos. Kung hindi mo man kami ligtas, then purihin ka pa rin, dakilahin ka pa rin, pasalamatan ka pa rin. Right now, kung may mga prayer man na hindi matugon ngayon, then purihin pa rin natin ang Diyos. Pasalamatan pa rin natin ang Diyos. Luwalhatiin pa rin natin siya. Sapagkat mga kapatid, ang Diyos natin ay hindi nagbabagong Diyos. Hindi siya nagatangi na Diyos. Hallelujah! Ang kanyang mga sinabi, ang kanyang mga salita, ang kanyang mga pangako, gagawin niya. Magtiwala tayo sa Kanya, humawak tayo sa Kanya, mga kapatid. At sa gabing ito, pag-uwi natin, whatever happens, pag-pray natin ang ating mga kapatid, Brother Siling, ang ilang mga kapatid natin na nangangailangan ngayon, karamdaman. We pray for instant healing, we pray for instant na solution mula sa Diyos. Then, that is good. Dahil sabi nga sa James, di ba? A prayer of a righteous man avails much. That is good. Pero what if pag-uwi natin, nahihirapan pa rin si Brother Siling, tumayo, umupo. Then what will happen? Anong kalagayan mo? Mag-aalinlangan ka ba sa Diyos? O magtitiwala ka na lahat ng bagay ay nangyayari sa ikabubuti sa kanila ng mga umiibig sa Diyos? Sa gabing ito, mga kapatid, anong ating kalagayan? Meron ba tayong refined faith na hindi lamang nakatingin sa mga resulta, kundi nakatingin sa Diyos? Sa gabing ito, yan ang aking iiwan. Bayaan ng Diyos ang siya magpala. Mag-refine pa sa ating mga panampalataya. Maaari ba natin palakpakan ng ating Panginoon? That is all. At sa gabing ito ay mawi ang pakapurihan, pagdakila sa ating Panginoon. Let's close our eyes for a moment. At dakila namin Diyos, nagpasalamat kami sa iyong mga salita. In its simplicity, Lord, nagpasalamat kami na may mga bagay kang pinapakita, may mga bagay kang nare-reveal sa amin. At mawi lamang sa iyong kapurihan, pagdakila, O Diyos. Refine our faith, Lord. Hindi lamang sa mga based sa outcome, sa mga resulta. But Lord, our faith only trusts in you. Sa iyo lamang nagtitiwala directly. So that whatever happens in our life, mangyari man na sunod-sunod na mga pagsubok, sunod-sunod na trials, sunod-sunod na problema man na mangyari sa mga buhay, we can always say,
it is well with my soul. Mauwi lamang sa Diyos, sa iyo, Diyos, ang papuri pagdakila sa tangit na pangalan ng Kristo Jesus. Amen.